Nakipagdebate sa wikang Filipino si Senador Lito Lapid tungkol sa kontrobersyal na reproductive health bill. Bagamat sa unay nagkaroon pa ng biruan, naging seryoso rin ang senador nang isa-isahin niya ang mga punto kontra sa paggamit ng contraceptives. Saksi si Rafi Tima. Tulad noong huli siyang nakipagdebate sa plenaryo noong 2004, hiniling muli ni Senador Lito Lapid na daanin sa wikang Filipino ang unang pagtatanong o interpellation niya kaugnay ng reproductive health bill. Ang presiding officer at kapwa dating artistang si Senador Jingo Estrada hindi naiwasang makipagbiruan. Senators Pia Cayetano and Lito Lapid are recognized. Anong gusto mo? Tagalog o English? ha? Huwag mo ako susubukan. Ay. Ano ba nakikita mo sa akin, Mr. President? Di ba yung tatay mo? Oh, Matagal na kita hinihintay tumayo. Kaya nga sabi ko, tatayo na nga ako eh. Okay. Ako pa namilit sa'yo. Noong unay pumwesto sa podium na nasa gilid ng session hall si Senador Lapid, malapit sa kanyang staff. Nang palipatin sa gitna, umalma ang senador mula sa Pampanga. Kasi mukhang tago ka dyan. Wala. Yan. Wala kasing bubulong sa akin dito. Ang layo ng travel ko doon. Si Senate President Juan Ponce Enrile naman, sumali na rin sa biruan para palakasin ang loob ni Lapid na tulad niya ay kontra RH bill. Salamat. Anong dito kayo? Lalayan niyo ako. Kasi nagpakuha na po ako ng tuwalya dahil papawisan ako nito. Salamat po. Tanong ni Lapid makakatulong daw ba ang reproductive health bill gayong matagal na raw itong usapin? Siguro elementary o high school ako. May naririnig na po ako ng family planning. Sino po ang may akda nito? At kung sino ang nagpasimula nito? Maganda hong tanong yan maganda rin hong mailagay natin sa record, no? Na ang history nitong tinatawag nga po na family planning sa ating bansa. Naging seryoso naman ang buong plenaryo nang ibahagi ng senador ang isa sa mga dahilan ng kanyang agam-agam sa paggamit ng contraceptives. Nagkaroon daw kasi siya ng anak na may diferensya dahil sa pag-inom ng contraceptives ng asawa niya habang nagbubuntis. Nung iluwal niya yung bata, may diferensya. May sakit sa puso. Kung tinatawag po nila ay blue baby. Blue baby. Ang sabi nila, pag tumanda, hanggang 14 years old, titibay na yan. Sabi nila, hindi na makakasakit yan. Umabot po ng 9 years old, tinatake yung bata. Di po ako makapaniwala na yung batang yon aatakihin sa puso, napayat naman, namatay. Namatayan po ako ng anak. Kinontra rin niya ang paggugol ng milyong-milyong piso sa pagbili ng kondom at iba pang contraceptives na anya'y mas mapapakinabangan daw ng may hirap sa ibang paraan. Ito pong 3 billion na ito, alam ko po kung meske gugugulin ang ating gobyerno na pambili ng gamot. Kung kaya itong mga squatter na ito na dumadami, dalhin natin sa probinsya. Dahil po mayroong pondo na 3 billion at itatimes 10 po natin yan, may 30 billion na sapat na halaga. May kahit na 300 square meter, bigyan na po natin sila sa probinsya. Siguro makakapagtanim sila doon at bigyan po natin sila ng livelihood. Ako po ay nagbibigay ng buong suporta sa mga programa na magbibigay nga po ng mga serbisyong ganito sa mga kabataan at pamilya. Sa gitna ng debate, sumingit sa Senate President Juan Ponce Enrile at iginiit na population control ang totoong motibo ng RH bill. Sasabihin natin, hindi ka namin tutulungan dahil nanganganib po kami na kami ho ay nagdidikta sa populasyon ng itong bayang to. Yun ba ang magiging rason natin? Let a woman die. Because hanggat pwede kang manganak, pwede natin ipagyabang, wala kaming population control program. Matapos ang mahigit isang oras na debate, mismong si Senador Lapid ang pumutol sa interpellation na itutuloy raw niya sa mga susunod na araw. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sinibak na ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang tatlong opisyal ng PNP sa Surigao del Norte dahil sa pag-atake ng NPA sa tatlong minahan doon. Ang AFP naman nagdagdag ng puwersa sa lalawigan. Inatasan na rin ni Pangulong Aquino ang hukbong sandatahan na pag-aralan ang kanilang operational procedure kasunod ng mga paglusob. Nasaksihan ni na Youth Cooper Joel Fabiana at Jobert Navalio ang pag-atake at narito po ang kanilang kwento.
Dumating kami ng Anchorage ng 29 ng September. Tapos waiting for cargo kami dahil sa kargada ng nickel ore. Hindi pa prepared ba? So naghihintay pa kami. Kahapon mga around 9 o'clock, tumawag yung taga nito, inabisuhan yung mga stiba dito sa daw, atake raw ng NPA, kinilinap daw yung manager daw nila. Silid namin sa telescope, yan, nakaano na. Sunog yung isang barge, nila nakatraka doon. During that time, nag-ano kami, iba, naririnig na namin yung mga putukan, yung mga boom, mga gano'n na sa site. Tapos, napansin namin sa isang area, sa may harapan banda, sa may unahan ng minahan, may umuusok na rin. Ako si Youth Cooper Joel Fabiana ng Las Piñas, ang inyong naging saksi. Nasa Barangay Hayang Gabon po ako nung Lunes, yung Barangay Hayang Gabon sa Clavel, Surigao del Norte, isang barangay mula dun sa Taganito, well, katabi nung barangay Taganito, kung saan nandun yung mga mining companies na nilusob ng mga NPA rebels. Maya-maya pa, dun sa may bandang baybayin, nakita namin na meron ng umuusok mula dun sa may mining companies sa may barangay Taganito. Medyo makapal yung usok, maitim na usok, tapos between 10:30 to 3 p.m. nakarinig kami mga about 7 explosions. At every time may explosion, may bagong puting usok na nanggagaling dun sa mga mining areas. Medyo madami-dami silang na stranded din, at dumaan na rin finally sa may barangay Hengabon. May mga siguro about 1,000 to 2,000 workers to, trabahante ng iba-ibang minahan tsaka contractors dun sa area. May mga nakita tayong mga Japanese din na kasama nila. Pero mukhang wala namang nasugatan o nasaktan sa kanila. Yung iba nga lang talagang gutom na kasi mga 5 oras na sila mahigit na hindi makatawid dun sa bridge. So ako po si Jobert Navalio, Metro Manila, ang inyong naging saksi. At kayo rin pwede maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin ipadala sa UScoop ang kuha sa inyong sarili habang kinukwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantala, 1 buwan mula nang mahuli sa Bunawan, Agusan del Sur, kumain na rin ang dambuhalang buhayang si Lolong. Matapos ang 30 araw, 7 kilo ng karneng baboy ang kinain ni Lolong kagabi. Simula nang mahuli noong Setyembre, naging tourist attraction na si Lolong sa Bunawan Eco Park. Si Lolong na may habang 21 talampakan ang sinasabing pinakamalaking buhayang nahuli sa Pilipinas at posibleng sa buong mundo. Mga kapuso, pagdiriwang bukas ang pandaigdigang araw ng mga guro. Pero sa bisperas ng World Teachers Day, nagsagawa ng pagkilos ang mga guro para ipahayag ang kanilang hinaing. Ukol sa umunoy kakarampot na sweldo at benepisyo. Saksi si Rida Reyes. Imbes na chalk, lapis at lesson plan, mga kandila at placard ang bitbit ng ilang guro sa harap ng Central Office ng Department of Education ngayong bisperas ng World Teachers Day. Daing nila, kakarampot pa rin ang kanilang sweldo at benepisyo kahit sobra-sobra ang sakripisyo. Katunayan, 2.3% lamang daw ng kabuuang kita sa produkto at serbisyo sa loob ng bansa o yung gross domestic product ang budget allocation para sa edukasyon ng Pilipinas. Malayong-malayo raw ito sa 6% minimum ng GDP na itinakda ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Pabigat din ang turing nila sa Universal Kindergarten Program ng DepEd at ang napipintong dagdag na 2 taon sa high school. Marami nagsasabi na bumababa o bumabagsak ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Nasasaktan kami mga guro sapagkat kung may mga ganitong paratang, laging sinasabi na dahil ito ay teacher factor. Hindi iyan ang tunay na dahilan, kundi ang patuloy na pagpapabaya ng ating pamahalaan sa pagkakaloob ng mas magandang teaching and learning situation sa ating mga pampublikong paaralan. Matagal nang sinasabi ng DepEd na sinisikat nilang matugunan ng lahat ng pangailangan ng sektor ng edukasyon sa loob ng inilaang budget para rito.
Pinapahalagahan din daw nila ang mga guro kaya nga raw naglulunsad ng Teachers Day. Sa pagtitipon nga ng mga guro at estudyante kanina sa Pasay, kinilala ang 71 taong gulang na si Ma'am Carmen Jeronimo Pascual. Ang dating estudyante niyang si Teresa Alvina na ngayon 82 taong gulang na, tuwang-tuwa sa kanilang reunion. I never fell asleep in her class, which means that she had our attention. She was a very personable, knowledgeable, enthusiastic mentor whom we admired. I'm happy, of course. In her mind, I was her favorite teacher. Maging ang mga mag-aaral na ito, inialay ang kanilang oras at talento bilang parangal sa kanilang mga natatanging guro. Mga bayani ng kasalukuyang panahon na kulang pa ang pasasalamat at pagkilala sa kagitingang ipinamalas sa bawat estudyanteng na bago ang buhay dahil sa edukasyon. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Nagbigay naman ng mensaheng ilan sa ating mga US Cooper para sa kanilang mga hinahangaang guro. Panoorin po ang kanilang mga mensahe ng pasasalamat bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day. My favorite teacher was Mrs. Argentina Belen. That's her on the monitor. She was my advisor and my chemistry teacher when I was in third year high school. First, she knows the subject matter. She knows what she's talking about when she's teaching. Second, she's very compassionate. She supports and she cares for her students. And third, she made me fall in love with chemistry. In behalf po ng lahat ng classmates ko, way back Pampanga High School, batch 2002, gusto po naming magpasalamat sa aming pinaka-paboritong teacher na si Miss Carmelita David. Ma'am, thank you so much po for all your advices to us towards life as well as our goals. Ma'am, mahal na mahal po namin kayo and God bless you more po. I wanted to meet my friends here in China who are also teaching here. Happy Teachers Day to all of you, and I'm happy to be your friend and keep up the good work. Happy Teachers Day to Teacher Navi Gabriel. Thank you for being a kind teacher to us. Stay as beautiful as you are. At mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyong totoo sa ating mga kababayang sinalanta ng Bagyong Pedring at Bagyong Kiel. Naghandog ng libreng palaba, ligo at cellphone charging ang programang Unang Hirit sa Hagonoy, Bulacan. Sa San Simon, Pampanga naman, nagbigay sila ng libreng almusal at inuming tubig. Tuloy rin ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong lugar. Kabilang na dyan ang Kalumpit, Bulacan, kung saan napilitan ng ilang residente na gamitin ang baha sa pagsasaing dahil isang linggo nang walang tubig at kuryente. Sa mga gustong makibahagi sa relief efforts po ng GMA Kapuso Foundation, maaari po niyong ipadala ang inyong cash donation sa anumang outlet ng Cebuana Lulier sa bansa. Pwede rin kayong magdeposito sa kanilang mga bank account. Wala pong service fee na sisilingin sa inyong mga donasyon. Ang inyong donations po in kind naman ay maaaring dalhin dito sa tanggapan ng GMA Network. At kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo ko lamang. Ako po si Victor Morales. Ako naman, Arnold Glavio, susunod na ang 7th anniversary special ng Reporter's Notebook na Pilipinas for Sale. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi